Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang talungtunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, narito ang ating lakandiwa. Isang mapagpalang araw ang malugod na handog ko sa lahat ng Pilipinong nagkalat sa buong mundo. Mayroong isang email message na natanggap ang lingkod nyo, apurahang naghahanap ng sagot sa tanong na ito. Dapat ba o hindi dapat pagsabayin ang dalawa? Ang mag-aral at manligaw, dapat nga ba o hindi ba? Sa nais na makisali, ang tanghalan ay bukas na ipahayag ang katwiran ng marinig ng balana. Noong ako'y nag-aaral at nasa hustong gulang na, may isip na tumutuklas at may pusong sumisinta. Pag-aaral, panliligaw, magsabay man di problema, kaya dapat ang siyang panig na handa kong ibandera. Bilang ama ng tahanan, kung ako ang tatanungin, pag-aaral ang siya munang nararapat atupagin. Saka na ang panliligaw, hindi dapat pagsabayin. Ang panig na igigiit, sakali at palahukin. Tuloy, kayo'y magsituloy upang ating umpisahan itong ating balagtasang kay rami nang naghihintay. Ang panig muna ng dapat, una nating pakikinggan, salubungin nating lahat ng masiglang palakpakan. Nang ang tao sa daigdig ay nilikha ng may kapal, magkasamang nilangkapan ng damdamin at isipan, kung di dapat pagsabayin ang mag-aral at manligaw, sana'y isip na lang muna ang sa tao'y ibinigay. Sa tahanan, una munang namumulat sa pag-ibig, ang sanggol na laging kupkop ng ina sa kanyang dibdib. Bago pa man makagapang magsalita, magkaisip, dama na ang pagmamahal ng magulang at kapatid. Sa eskwela hinuhubog, pinapanday ang isipan. May subject na health at PE para naman sa katawan. Mayroon ding social studies at iba pang pagsasanay upang maging mamamayang responsable sa lipunan. Kumpleto ang kurikulum upang tayo'y makumpleto. Sa paglinang ng isipan, katawan at pagkatao, kapag ang crush o puppy love o ang pana ni Cupido ay dumating, bahagi yan ng dapat na ikatuto. Kaya kung ang estudyante ay pumorma at manligaw, walang dapat ipagtaka pagkat ito ay normal lang. Ang binatang umiibig
ang dalagang minamahal, ganado at inspirado sa kanilang pag-aaral. Napakinggan nating lahat ang katwirang pumapanig na dapat daw pagsabayin pag-aaral at pag-ibig. Sunod nating tatawagin upang dito'y humagupit. Hindi dapat salubungin ng palakpak na mainit. Sinasabing mas madali sa tao ang maging henyo matapos na magkamali at magbunga ng di gusto. Sa pangaral ng magulang na noon ay sinuway ko, mapait na kapalaran ang inaning pagkabigo. Pagtungtong sa kolehiyo, sa kaklase na halina, mas maraming oras kaming ginugol na magkasama. Sa halip na makatapos ay maagang nag-asawa, kaya high school diploma lang ang pwede kong iparangya. Ngayong hirap na maghanap ng trabahong papasukan, hirap akong matustusan ang gastusin sa tahanan. Kung sana ay inuna ko sa halip na panliligaw ang nag-aral ng mabuti, mas malapit ang tagumpay. Kabataang mag-aaral, isipin ang kasabihan. Hindi pwedeng magkasabay ang sambahit paglingkuran, ang dalawang Panginoon, ang puso at ang isipan. Mabuti pang pag-aaral na muna ang katutukan. Ganito ang natutuhan sa minsang pagkakamali, ngunit kayong di pa huli, huwag sayangin ang sandali. Pag-aaral ay tapusin, panliligaw ay madali, lalo't ikay tagumpay na't limpak-limpak ang salapi. Nakatapos ang unang round nitong ating balagtasan. Nakapuwa, nakatindig ang dalawang naglalaban. Hahayaan ko na silang magpambunot, magkagatan. Kababayan, isa pa ngang masigabong palakpakan. Sa katalong nagkamali ng landas sa murang edad, nanligaw at nag-asawa at maagang nagkaanak. At ngayon ay nangangaral upang kami di matulad. Ang tangi kong masasabi ay marami pong salamat. Mag-aral at mag-asawa, mabigat ngang pagsabayin. Ngunit tila lumilihis yata kami sa usapin. Kaya upang di malito, akin munang lilinawin, panliligaw at di kasal, ang paksa ng away namin. Pag-aaral, panliligaw, kahit ito'y magkasabay, di masama hanggat kapwa kabataang nagmamahal ay marunong na magdala, responsable, may paggalang, may ambisyong makatapos, at may basbas ng magulang. Pag-aaral, panliligaw, kapag sabay na nagtagpo, maski harangan ng tabak ay tiyak na mabibigo. Higpitan man ng magulang at bantaan ng paghinto, tatakas at magtatanan, magkikita ng patago. Salamat din sa katalong niliwanag itong paksa.
Panliligaw nga't di kasal, ang usapin mulat mula. Ako lang ang nag-apura, prosesyong kay haba-haba, sa simbahan din ang tuloy, inunahan ko ng kusa. Alan laon baga kapag sinabay sa pag-aaral, iyang gawang panliligaw, sa altar din ang hantungan. Kaya upang makaiwas sa di planong kalagayan, pag-aaral muna sana ang unahin bago ligaw. Totoo ngang inspirasyon ang katipang iniibig. Ngunit ito'y totoo rin pag siya'y laging nasa isip. At sa kampus ng eskwela hanggang labas ay kadikit, mga leksyon at assignments ang tuluyang nawawaglit. Ang magulang nakawawa at subsob sa hanap buhay, nangungutang ng pang-tuition, pambaon sa araw-araw. Umaasang anak nila ay gagraduate balang araw. Iyon pala'y winawaldas ang oras sa panliligaw. Ang hirap sa gumagawa ng mali at nagsisisi. Ginagawang pamantayan ang nangyari sa sarili. Gayong noong kabataan, siya mismo ang rebelde at pangaral ng magulang ay madalas isantabi. Mangyari ngay noon, ngayon at hanggang sa hinaharap, hindi pwedeng magkabula ang sinulat ni Balagtas. Pag pumasok daw sa puso ng sinuman ang pagliyag, masunod lang ay sukdulang, hahamakin lahat-lahat. Sa halip na kabataang mag-aaral ay pigilin, sa pagligaw na lalo lang sasadlak sa panggigigil. Bakit hindi na lang sila pabayaang balansihin ang kaway ng karunungan at ang tibok ng damdamin? Ang sariling karanasan ay akin at akin lamang at di layong ipanggiit na sukatan ng sinuman. Binabanggit ko lang ito sa pag-asang kapulutan ng aral at halimbawa ng musmus pang kabataan. Pagmasdan mo ang paligid, talamak ang kahirapan. Karaniwang ugat nito'y kawalan ng hanap buhay. Ang totoo ay marami ang trabahong naghihintay, ngunit ito'y nakalaan sa may college diploma lang. Dihad lang ang kahirapan. Kung hangad ay edukasyon, di sagabal ang itsura o ang utak na mapurol. Subalit ang panliligaw na kapatid ng bulakbol, maternity sa halip na college degree ang katugon. Panliligaw samantalang nag-aaral ay maganda. Kapwa namin natitimbang ugali ng isa't isa. Kung kami ay makagraduate, magtrabaho, mag-asawa, sa pagharap sa dambana, walang puwang ang pangamba. Ang manligaw samantalang nag-aaral ay tama lang, pagkat minsan lamang kami dadaan sa kabataan. Aanhin ang kayamanan sa oras ng katandaan, kung kulubot na ang mukha't walang gustong magpaligaw. Maganda nga kung gagraduate muna bago mag-asawa. Ngunit ating nabapatid na di ganyan ang resulta.
Maraming di makahintay sa pagmarcha ng may toga dahil labis na nabuyo sa damdaming nagpadala. Ang ganito'y maaaring iwasan kung panliligaw ay di mo na isasabay samantalang nag-aaral. Prioridad ang siyang susi sa pangarap ng tagumpay, tagumpay na iahandog sa katipang naghihintay. Katipan ay nakahandang maghintay sa pagtatapos. Ngunit iyang panliligaw ay di dapat ginagapos. Walang taong nag-aaral na ang puso'y di tumibok. Hindi pwedeng paghintayin ang pag-ibig pag kumatok. Ang mag-aral at manligaw, kung parehong pagsabayin, mahahati ang atensyon dahil kapwa agaw pansin. Kung mabigo sa pag-ibig, baka ikaw pa'y maglasing, mauuwi lang sa wala ang pangarap at mithiin. Mas mabuti ang umibig at mabigo kahit minsan kaysa hindi nakaranas na umibig kahit kailan. Ang lahat ay may panahong kanya-kanyang nakalaan. Panahon sa pag-aaral, panahon sa panliligaw. Ang mahuli sa pantalan, ang darat na'y balingsagwan. Ang lumakad ng matulin, malalim kong masugatan. Dapat silang magkasabay. Dapat silang ipagbawal. Tumigil na kayong dalawang umuusok ng tuktok. Sumapit na ang sandali upang tayo'y magkatapos. Igagawad ko ang hatol, ngunit bayang nanonood, palakpakan muna natin ang makatang nagpanuntok. Sino ang dapat natanghaling kampyon nitong balagtasan? Walang dudang kapwa sila magagaling mga tuwiran. Kaya itong aking pasya, sila'y patas, tabla lamang, muli nating paulanan, malutong na palakpakan. Inyong napakinggan ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng balagtasang makagiliwan ninyo.